Sa probinsya, madaling mapansin ang mga bagay na hindi normal kapag may ilaw na naiiba ang liwanag, kapag may tunog na hindi tugma sa oras, o kapag may isang bagay na hindi sumusunod sa dapat netong gawin. May mga poste ng ilaw na patay sa araw at buhay naman sa gabi. Pero sa amin, may isang poste na ayaw mamatay kahit kailanman, lalo na kapag gabi. Ang barangay San Isidro ay tahimik kapag lumubog na ang araw. Iisa lang ang pangunahing daan, makitid, lupa ang gilid, at napapalibutan ng palayan. Sa gitna ng daang iyon, may isang poste ng ilaw na mas luma pa sa karamihan ng bahay sa lugar. Hindi ito katakataka sa una. Marami talagang lumang poste sa probinsya. Ngunit may kakaiba sa posteng iyon. Kahit patay na ang ibang ilaw sa 10 oras ng gabi, ito lamang ang nananatiling bukas. Hindi maliwanag ang ilaw niya. Dilaw, malabo, at parang laging may manipis na ulap sa paligid. Noong bata pa ako, palagi kaming pinapaalalahanan ng mga matatanda na huwag magtagal sa ilalim ng poste kapag gabi na. Hindi nila sinasabing may multo. Hindi rin nila sinasabing delikado. Isang simpleng babala lang, huwag kang titigil doon. Kapag tinanong ka kung bakit, iisa lang ang sagot, basta. May mga chismis na umiikot sa barangay. May magsasakang nakakita raw ng aninong walang paa sa ilalim ng ilaw. May lasing na umuwing madaling araw na hindi na raw muling nakita. Pero sa probinsya, madaling iwaksi ang ganitong kwento. Lalo na kung walang ebidensya. Hanggang sa may mga detalye na paulit-ulit lumalabas. Pare-pareho ang sinasabi ng mga nakakakita. Tahimik ang paligid. Malamig ang hangin. At may pakiramdam na may nakatingin mula sa mismong ilaw. Isang gabi, pauwi ako galing bayan. Bandang 10:00 ng gabi. Wala nang tao sa daan. At ang tanging poste lang ang nagbibigay ng liwanag. Habang papalapit ako, napansin kong humina ang tunog sa paligid. Na walang parang hinigop ang ingay ng kuliglig at hangin. Pagdaan ko sa ilalim ng poste, napatingin ako sa relo. Tumigil ito. Hindi sira, hindi rin nalobat, basta na lang huminto. Mula sa kinatatayuan ko, napansin kong may bahagyang galaw sa mismong liwanag. Hindi anino, hindi rin isang insekto. Parang hugis tao, pero hindi buo. Hindi ko makita ang mukha, pero ramdam ko ang tingin. Doon ko unang naramdaman ang takot na hindi galing sa utak, kundi sa katawan mismo. Kinabukasan, kinausap ko ang pinakamatandang residente sa barangay. Hindi na siya nagulat sa tanong ko. Matagal na raw ang poste. Bago pa raw ito maitayo, may dating puno roon. At sa ilalim ng punong iyon, may nangyaring hindi na ikwento ng buo. Hindi aksidente, hindi rin sakit. Isang taong hindi na nakauwi. Simula noon, napansin ko na tuwing may dumaraan sa ilalim ng poste, umihina ang ilaw saglit. Parang may hinihintay. May mga gabing mas maliwanag ito kaysa dati. May mga gabing parang mas mababa ang liwanag. Halos abot baywang lang. At sa lahat ng pagkakataon, iisa ang pakiramdam. May kulang. Isang madaling araw, may lalaking nakita sa ilalim ng poste. Hindi gumagalaw, nakatayo lang. Nang lapitan ng barangay tanod, wala na ang lalaki. Ngunit may naiwan, mga yapak, hindi papalayo, papunta
sa poste. Paglipas ng mga taon, napansin naming tila bumababa ang ilaw ng poste. Hindi pisikal, kundi parang lumalapit sa lupa. Parang may dinadagdag. Parang may kinokompleto. Hanggang ngayon, bukas pa rin ang poste. Hindi ito pinapatay ng munisipyo. Hindi rin ito pinapalitan. At tuwing may nagtatanong kung bakit, ang sagot lang ng matatanda, may bantay. Dahil sa gabi, hindi lahat ng ilaw ay para gabayan ka pa uwi. Ang iba, naghihintay lang ng susunod na titigil. Ang akala namin, tapos na ang kwento ng poste. Akala namin, sapat na ang pag-iwas. Sapat na ang hindi pagtigil. Sapat na ang hindi pagtingin sa ilaw kapag gabi. Doon kami nagkamali. Dahil may mga bagay na hindi kontento sa panonood lang. May mga bagay na bumabalik. Isang linggo matapos ang huling insidente, may napansin ang buong barangay. Mas maaga nang bumubukas ang poste. Dati-rati, pagsapit lang ng dilim ito umiilaw. Ngayon, kahit may natitirang liwanag sa langit, unti-unti na itong nagsisindi. Hindi ito sabay sa ibang poste. Parang may sarili itong oras. At sa tuwing sisindi ito, may kasamang kakaibang katahimikan. Nawawala ang ingay ng mga ibon. Tumitigil ang hangin. Parang humihinga ang paligid. Sabay-sabay. Bago muling gagalaw. Hindi lang ako ang nakakaranas. Maraming taga-barangay ang nagising sa gitna ng gabi na may parehong panaginip. Isang daan na walang katapusan. Isang dilaw na ilaw sa gitna. At pakiramdam na kahit gaano ka kabilis maglakad, hindi ka lumalayo. Ang iba, nagigising na pawis na pawis. Ang iba, umiiyak. At ang ilan, hindi na muling nagising sa parehong paraan. Isang gabi, may batang nakita sa ilalim ng poste. Mag-isa. Hindi umiiyak. Hindi gumagalaw. Nakatayo lang. Parang may hinihintay. Nang lapitan ng kanyang ina, biglang humina ang ilaw. Hindi namatay, kundi bumaba. At nang magsigawan ang mga tao, wala na ang bata. Kinabukasan, natagpuan siyang tulala sa loob ng bahay. Hindi nagsasalita at ayaw tumingin sa kahit anong ilaw. Pinilit naming hanapin ang pinagmulan ng poste. Sa lumang tala ng munisipyo, may nakasulat na pangalan. Ilang dekada na ang nakalipas. Huling nakita sa parehong lugar bago pa maitayo ang poste. Hindi aksidente, hindi krimen. Basta na lang nawala. At ang mas nakakapangilabot, ang lalaking iyon ay bantay gabi noon. Doon namin naintindihan, hindi multo ang nasa poste, hindi rin kaluluwa. Isa itong gawain, may kailangang manatili, may kailangang magbantay, at kapag may kulang, may kinukuha. Pakiramdam namin ay mas malapit na ang ilaw. Hindi literal na gumagalaw ang poste. Pero ang anino nito ay humahaba, umaabot sa mga bakuran, sa mga pintuan, sa mga bintana. May mga taong nagsimulang iwanan ang barangay. May mga hindi na nakaalis. Isang gabi, nawalan ng kuryente ang buong barangay. Lahat ng ilaw, patay, maliban sa poste. Mas maliwanag ito kaysa dati. Mas malinaw ang hugis sa ilalim ng liwanag. Hindi ito malabo.
may anyo na. Isang taong nakatayo, nakatingin sa daan, nagbabantay. May isang tanod na naglakas loob lumapit. Hindi siya tumakbo, hindi siya sumigaw. Naglakad siya papunta sa ilaw at sa bawat hakbang niya papalapit, humihina ang anyo ng nasa ilalim ng poste. Parang may pinapasa. Nang tuluyan nang mawala ang tanod sa liwanag, tumahimik ang paligid. Kinabukasan, bumalik sa normal ang lahat. Sabay-sabay nang bumubukas ang mga poste. Tahimik na ulit ang daan, ngunit ang posteng iyon hindi na kasing liwanag. At kung mapapadaan ka roon sa gabi, makikita mo sa ilalim ng ilaw ang isang anyong nakatayo. Hindi gumagalaw, nagbabantay. Dahil sa aming barangay, ang gabi ay may bantay. At ang ilaw hindi kailanman naging libre.